Nakakabilib talaga ang kongreso natin ngayon kasing credible nila ang mga kinukuha nilang witness para gumawa ng issue laban sa mga Duterte at sa mga kakampi nito. In the Senate, you mentioned 3 million and here you mentioned 4 million. Is that correct? Ang sinabi ko sa Senate, 4 million. Hindi 3 million. So, Hindi po, Your Mr. Colonel Chair. Marcos is lying. Wait, Colonel Marcos is lying. Opo. Basta ang sinabi ko sa Senado, 4 million. 3 million. Yung sinabi niya. Pagkatapos, tumawan ako kasi wala akong ganong pera. Kasi yung pera ko, sir, hinanda ko to para sa papa ko. See? Walang kahalo-halong pagsisinungaling. Very consistent ang kwento. Ganyan ang klase ng mga resource person at mga witness nyo, Dan Fernandez, dyan sa Kongreso? Ito naman si Risa, kumuha pa ng resource person na dating patay, nagkunwari palang patay, tapos nabuhay. Akala ko kwento ng reincarnation kasi nung nabuhay siya, iba na yung pangalan niya, iba na yung identity niya eh. Pero inimbitahan pa rin ni Risa Ontiveros at ngayon na masusukol na yung taong yon at kung sino ang nag-reimburse nung ginastos niya papuntang Indonesia, biglang last hearing naman daw, sabi ni Risa. Bakit naman ganun, Risa? Pinoprotektahan mo ba ito si Jessica Francisco para hindi mabuko kung sino ang nasa likod niya? Meron pa nga dyan yung convicted na talaga tapos kinuha pa rin nilang witness/resource person ko, no? Yung habang nagsasalita sila, halata mong may ginagawang kwento sa utak at nag-iisip kung paano makakalusot. Ito na lang pinanood nating video. Kung totoo, yung sinasabi mo ayon sa experience mo, bakit pa iba-iba ng value from 3 million to 4 million? Tapos pinapangatawanan mo pa na 4 million talaga ang sinabi mo sa Senado. Isang malaking patunay na gawa-gawa ang mga kwento nyo. Tapos eto pa, akala nila kapag nag-iiyak sila dyan, magiging totoo na yung sinasabi nila. Guys, kahit mag-iiyak kayo dyan, kung puro bunganga at kwento lang ang patunay nyo laban sa mga Duterte at mga kakampi nila, walang kakwenta-kwente yan. Present as evidences, mga dokumento, mga video, mga recording na nagpapatunay na totoo yung mga sinasabi nyo. Hindi kami madadala sa mga drama-drama kasi hindi kami kasing walang utak nitong mga kongresista natin ngayon. Kung para sa kanila gagana yan, sa amin hindi. Ang kailangan natin, ebidensya, hindi yung mga bunganga nyo at ang mga gawa-gawa nyong kwento na paiba-iba na ang script. Actually, ginawa nyo na to panahon pa ni Duterte. Si Bicoy Leaks na whistleblower daw, si Mato Bato na halatang mga nagsisinungaling, si Las Cañas. Pero same level at same credibility, same na paiba-iba ang script, same na gawa-gawang kwento ang naririnig namin. Alam nyo, kung may ebidensya talaga kayo na may ginawang krimen si Duterte at ang mga kasama niya, hindi na kayo nagsisenate hearing. Di sana nakabuo na kayo ng probable cause sa korte at may kaso na sila at sa loob ng magtatatlong taon na hindi presidente si Duterte ay na-convict nyo na siya. The fact na sa trial by publicity pa rin kayo at nasa court of public opinion pa rin kayo umaasa na mapaprosecute nyo si Duterte, meaning ay wala kayong matibay na ebidensya na makakapag-pin down kay Duterte sa totoong judicial court natin. Kung grabe talaga ang dami ng pinatay ni Duterte o grabe ang kabulastugan niya nung nakaupo pa siya, bakit sa loob ng magtatatlong taon na hindi siya presidente ay wala pa rin kayong mahanap na matibay na ebidensya para mapakulong siya? It's either napaka-incompetent nyo dyan sa ginagawa nyong trabaho o gumagawa lang kayo ng kwento. Kasi katulad ng mga witnesses at resource person na kinukuha nyo, mahirap paniwalaan ang mga buwayang katulad nyo.